Alam po natin na si Vic Rodriguez ay dating maka-BBM na naging maka-Duterte. In other words, alam natin na siya ay balimbing. Woo! Alam din natin na siya ay isang abogado. Pero ang hindi natin alam, ito pala kung si Vic Rodriguez ay kung mga tuwiran ay parang DDS. Woo! Yung bulag sa maraming katotohanan. Woo! Kung yung duling ay dalawa lang ang nakikita, itong mga DDS madalas kalahati lang nakikita. Sa interview po ni Atty. Rodriguez kay Carmina Constantino ng ANC, iginiit niya na may panawagan daw na mag-resign si Presidente Marcos at dapat humalili si Vice Presidente Sara Duterte. Iyan po ang giniit ni Atty. Rodriguez, ang paghalili ni VP Sara sa Panguloan dahil yun daw ang nakasaad sa saligang batas. Woo! Are you saying that when Bongbong Marcos, assuming he will step down, we will abandon the 1987 Constitution and skip the rule on succession? So there goes the DDS line. Woo! Attorney Rodriguez, people are not saying to skip the rule of succession. What is being said is to demand the resignation of both President Marcos and Vice President Sara Duterte because of massive corruption in the country today. You have to listen to both sides, Attorney Rodriguez. Do not play blind to the other side. Woo! And if both the President and the Vice President resign, the rule of succession, according to the Constitution, is to have the Senate President assume as caretaker President and preside for snap presidential elections for President and Vice President. And that is looking at the whole picture, Attorney Rodriguez, not just half of it that the DDS is typically seeing. And by the rule on succession, when the President is no longer capacitated to govern, the Vice President shall assume the role of the President. Attorney Rodriguez, you mentioned that when the President is no longer capacitated to govern, the Vice President assumes the role of the President. Woo! But who is no longer capacitated, Attorney Rodriguez? Woo! President Marcos continues to show that he has the capacity and he is in fact continuously governing. Having said that, the Vice President cannot assume the role of the President on the grounds of incapacity. The call for leadership succession is born out of a demand for resignation, not on the basis of incapacity, and the demand is the resignation of the two top officials, not just one. The Vice President, who stands to benefit from your call, is also mired herself in corruption allegations. How does that reconcile with your anti-corruption advocacy? As a media practitioner, alam kong alam mo na walang ini-issue at clear na ng Commission on Audit ang Office of the Vice President kung ang pinatutukuyan mo ay yung paggamit ng intelligence funds. At walang nakabinbin na anumang kaso or impeachment laban sa pangalawang Pangulo. So yung iyong sinasabi na meron siyang issue ng korupsyon, yan ay gawa-gawa. Attorney Rodriguez, marunong ka naman palang magtagalog, kanina ka pa English ng English, pinahihirapan mo kami. Ang sabi mo, attorney, dapat alam ng isang media practitioner na na-clear na ng Commission on Audit ang office ng Vice Presidente. Ako po ay media practitioner ng halos 40 taon at alam ko ang linyada nyo ay pang DDS. Tulad ng pinangangalandakan ng DDS, ang OBP daw ay na-clear na ng COA dahil sa pagpapalabas ng unmodified audit opinion. Yan po ay panglalansi sa taong bayan. Woo! Ang unmodified audit opinion na binigay ng COA sa OBP ay dahil sa pagsunod ng OBP sa alituntunin ng accounting na nakatala ang lahat ng gastusin ng ahensya. Kumbaga, sumunod sa tamang format
o Generally Accepted Accounting and Reporting Principles ang OBP. Kaya nagkaroon ng unmodified audit opinion mula sa COA. Pero ang hindi nyo sinasabi, Attorney Rodriguez, ang pagsasagawa ng mas malalim na pagsusuri ng financial reports ng OBP ay may lumabas na mga questionabling mga entry. Kasali dito ang mga confidential fund recipients na tulad nila Mary Grace Piatos at ni Oishi na wala sa talaan ng birth certificates ng bansa. Nakita din ng COA sa mas malalim na pagsusuri na kahina-hinala ang laki ng upa na ibinayad sa mga safe houses na binayadan ng OBP. Karagdagan dito, may nakatala sa OBP report na financial assistance sa Philippine Army pero itinanggi ito ng kasundaluhan. Dahil sa mga questionabling entry na ito, sa talaan ng gastos ng OBP nagpalabas ang COA ng Notice of Disallowance. Ibig sabihin po ng Notice of Disallowance ay may nakitang anomalya at pinapasauli ng COA ang pondo sa gobyerno. Ang alam ko bilang media practitioner ay nagsampa ng apela ang OBP para dito sa Notice of Disallowance na pinalabas ng COA. Ito base sa balita ng COA ay nakabinbin pa rin, hindi pa nare-resolba ang apela. Attorney Rodriguez, sabihin niyong mali ang mga balita tungkol sa COA at OBP. Dito na po tayo sa huli niyong sinabi, Attorney Rodriguez, yung tungkol sa impeachment. At walang nakabinbin na anumang kaso or impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ayan ka na naman, linyahang DDS na naman yan, Attorney Rodriguez. Hindi yan linyahang abogado. Alam nyo, bilang abogado na nakabinbin pa ang impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Ang impeachment case ay paksa ngayon ng isang motion for reconsideration na hinain ng House of Representatives sa Korte Suprema. Sinabi ng House na may mga pagkakamali sa desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang impeachment case. Hindi ito mga ordinaryong kamalian. Ito ay tinatawag na error of facts. Ibig sabihin, mali ang pinagbasihan ng pagbabasura sa kaso. Hanggang sa ngayon, hindi pa naglalabas ng resolusyon ang Korte Suprema sa motion for reconsideration na hinain ng Kamara. Alam na alam nyo, Attorney Rodriguez, na may nakabinbin pang impeachment case laban sa Vice Presidente. Mga DDS lang po ang tila hindi yan alam. At yan ay dahil ayaw nilang tingnan.